Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong maririnig nyo ay hango sa totoong pangyayari na malayang inihayag ng ating tagabahagi. Natawagin na lamang natin sa pangalang Madam Rosa. Dekada 70. Bugasong Antique. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Sir Seth. Ako si Madam Rosa, o pwede mo na akong tawaging Rosa. Kasalukuyang nakatira ako ngayon sa Cagayan. Aaminin kong isa akong medium. Maliban pa diyan ay malawak ang saklaw ko sa karunungan. O sa lokal na salita, albularya ako. Pero hindi lamang ako nagpakatanyag kasi ibang-iba na ang panahon ngayon. Lahat ng mga nilikha, may buhay at may dahilan. Maging kinabibilangan man ito ng kababalaghan at realidad. Karamihan kasi sa atin ay hindi binibigyan halaga ang biyaya mula sa likha. Kontento na sa nakikita at hindi na naiisip na bukod sa atin, may nilalang din pala na nakatira sa lupa. Hindi nga lang ito nahahanay sa ating oras at dimensyon. Hindi natin alam, nakakapanakit tayo sa kanila. O hindi naman kaya ay galit sila sa atin. Nako, delikado kung ganon. Kaya ako napasulat para iparating sa lahat na ang kultura at paniniwala na noon pa man ay nakagisnan na ng ating mga ninuno. Dapat pagpapahalagahan. Dahil hindi natin alam, ito pala ang magiging kasagutan kung sakaling may dumating na dagok sa ating buhay. Ang layo na kasi ng kabataan ngayon kumpara noon. Sa panahong nabanggit ay edad 15 taong gulang ako. Tahimik kaming naninirahan sa lugar kasama ng nanay ko na si Mimay at ang tatay kong si Edwin. May edad na ang mga magulang ko noon. Ako ang pinakabunso at lahat ng mga kapatid ko ay bumukod na ng bahay. Ganun naman ang realidad noon eh. Kapag nakapag-asawa na, dapat ay may sarili ng sinisilungang bahay. Hindi katulad ngayon na nakikisilong pa rin at sumasandal sa magulang. Pasintabi pero yun talagang totoo. Isang albularya ang nanay ko. Kilala ito sa lugar namin. At maliban pa diyan, isa din siyang komadrona. Sa liblib kami banda nakatira. At ang bahay namin noon ay lumang tirahan ito na nagmula pa sa mga magulang ng nanay ko. Mahirap pasukin ang lugar namin lalo na nung mga panahon na yon. Hindi ito nadadaanan ng kahit anong sasakyan. Pangpang kasi at bago ka makarating ay tiyak makakaranas ka muna ng pagkalula. Lalo na sa baguhang napabadako sa amin. Kapag may napapabisita, alam ko na kung ano ang sadya. Naalala ko pa noon na kapag may dumadating ay naghuhulaan kami ng tatay ko. Tay, sa akin, tiyan yung sakit niyan. Ipupusta ko yung kambing ko. Malamang hihingi yan ng tulong sa nanay mo dahil may paanakin. Magkasundo kami ng tatay Edwin. Siya lamang kasi ang nakakausap ko buhat ng sinanay ay parang may sariling mundo. Tahimik, laging abala, at madalas kong nakikitang nakaupo sa harap ng altar namin. Kapag kinakausap ko siya noon ay sumasagot naman pero kumikibot-kibot ang bibig na waring kahit nag-uusap kami. Pinagpapatuloy pa rin ang pagdarasal. Sinisita naman ako ng tatay ko. Sinasabi niya sa akin na huwag ko daw distorbohin ng nanay kapag nasa ganong kalagayan. Sigurado daw siya na may ginagamot ito. Anong ginagamot tay? Wala namang pasyente, di ba? Huwag kang magbiro tay ah. Kinikilabutan tuloy ako. Anak, hindi lang gamot sa harap-harapan ang kayang gawin ng nanay mo. Gumagamit ang nanay mo ng palipad hangin. Alam mo ba kung ano yon? Tingnan mo yung hawak ng nanay mo.
Ayun o, klarong-klaro. Panyo yan ng pasyenteng nakita mo dito kahapon. At gamit niyan, makakarating ang gamutan ng nanay mo sa pasyente na ito. Dagdag pa niya, yun lang daw ang mga may sakit na malala at nahihirapan na kailangang pumunta sa amin at gagamutin ng nanay ko sa ganong paraan. Para kahit papano, hindi na mag-aaksaya o mahihirapang bumisita ang mga yon sa amin. Dahil baka umano matodas kasi nga ang layo ng sa amin nun. Imbis na magamot, baka mamatay pa. Ang galing pala ng nanay no, tay? Pati din ba pagpapaanak ng buntis tay pwede sa ganyang paraan? Loko kang bata ka. Malaking hindi syempre. Saan ka ba nakakita ng pinaanak gamit lang yung palipad hangin? Kumain ka na nga. Nalipasan ka lang siguro ng gutom. Eh, pakiabot yung martilyo. Kukumpunihin ko lamang yung kamalig. May kamalig kasi ang gilid ng bahay namin. Tanggapan ito ng mga taong napapadayo sa amin noon para magpagamot. Mula sa kamalig, mga iilang dipa ay bahay na namin. Gaya ng iba ay payak lamang na tahanan ng meron kami noon. Amakan ng dingding at kalahati nito ay semento na. Bale, isang palapag lang. May 2 silid at katamtaman ng laki ng sala. Sa likod ay may nakabukod doon na barong-barong. Bahay ng tiya ko kaso umalis na sila. Kaya ginawa naming lagayan ng mga lumang kagamitan. Madalas akong mamalagi sa barong-barong na yon. May malaki kasing salamin at halos kabuuan ng katawan ko ay makikita. Habang tumatagal, unti-unti akong nagkakaroon ng alam sa kung ano ang mga paraang ginagamit ng aking ina sa panggagamot. Lalo na kung minsan ay ginagawa niya akong alalay. Doon ko nasilayan ng iba't ibang uri ng sakit pero ang hindi ko malimutan nun ay yung dinalang lalaki na halos kalahati ng katawan, nabalot ng sugat. Mula paa hanggang bewang na para bang dugos ng bubuyog. Maraming mga butas kasi at parang may namamahay na uod. Nakakadiri at nakakasuklam. Doon ko din naamoy kung ano ba talaga ang amoy ng bulok na tao. Malansa pa sa bulok na isda. Nang lilimahid yun sa klikidong kulay dilaw. At yung taong yun ay mala namang buhay pa. Nakakapagsalita pa nga ito. Ayon sa nanay ko ay tinamaan daw ng pantok na kasamang barang. Mahirap umanong gamutin ng ganon kapag hindi dinaan sa pakikipag-usap sa kung sino ang may gawa nun. Sa mga sumunod na nangyari, hindi ko na natungayan. Hindi ko na kasi naatim ang amoy. Basta, pinapakinggan ko lamang sila mula sa bahay nun. Na para bang may kaaway ang nanay ko nun. Maya-maya pa ay bigla na lamang naging payapa ang lahat. Pinauwi na niya ang pasyente. Si tatay lamang ang nakasakti talaga. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang nangyari. Ayon sa aking ama, tinawag lamang ng nanay ko ang mambabarang nun. Nagkaroon ng konting sagutan, pero naayos din naman. Pagagalingin umano ng mambabarang ang tao. Siyempre nagtaka ako nun. Papanong nakausap ang mambabarang wala namang doon ang mambabarang na yon. Pero ayon sa tatay ko ay may mga bagay daw na mahirap ipaliwanag. Kung kulang sa pag-unawa ay tiyak na hindi maniniwala o hindi maiintindihan. Dagdag pa ng aking ama ay pinako umano ng nanay ang mambabarang gamit ang katawan noong maraming sugat sa katawan. Gamit ang katawang yon, makakausap ni nanay ang salarin. Parang sinasabihan umano. Ganun daw yon. Kung naroon ka at nanood di nalaman mo. Tinanong mo pa talaga ako dyan hindi ko alam kung tama bang pagpapaliwanag ko. Ang kulit mo anak. Ang dami mong tanong. Pwede mo namang dapat malaman yung sagot. Di ba gusto mo ring maging katulad ng nanay mo? Dapat pag ganyan,
Nasa gilid ka lamang niya lagi. Pero pinapaalalahanan kita ha. May mga bagay na hindi mo pa alam. Nakakakilabot ang mga yon. Malalaman mo yan kapag desidido ka ng sumama sa nanay mo. Kung sakaling aalis ito. Yung mga katagang yon na sinabi sa akin ng tatay, yun ang simula kung paano ako nagkaroon ng matinding interes. Hindi lang sa malaman ang mga proseso ng aking ina, kung hindi ay gusto ko rin talagang maging siya. Kinukulit ko ang nanay. Sinasabi ko sa kanya na sasama ako kapag aalis siya. Nagtanong naman sa akin ng nanay kung saan ba, kung sa panggagamot ba umano o pagpapaanak ng buntis noon. Ang sagot ko lamang sa kanya, kahit saan, Nay. Doon ay tinanong ako ng aking nanay kung gusto ko bang maging katulad niya. Tingnan niya umano. Pati umano ako ay nagkakaroon na rin ng interes. Ultimong yung mga kapatid ko ay ganun na ganun din umano. Pero matapos niya umanong maisama ang mga kapatid ko ay umatras na ang mga ito. Ayaw na umanong matulad sa akin. Kung ako sa'yo, wag na lang, Rosa. Alam kong aayaw ka din. Sambit ni nanay. Nay, bakit nasubukan niyo na po ba ako? Malay niyo, ako na paling susunod sa'yo. May mapagpipilian ka pa ba ako ang bunso? Doon ay napaisip ang aking ina. At doon, hindi na siya nagdalawang isip na subukan ako. Bukas na bukas din umano, matapos naming mag-usap noon, ay sumama umano ako sa kanya. Napangiti ako noon pero nagtanong ako kung saan kami pupunta. Ang sabi naman ni nanay, dadalhin niya ako kung saan siyang kumukuha ng bagay na ginagamit niya sa panggagamot. Pero pinaalalahanan niya ako na wag daw akong matakot kagaya ng mga kapatid ko. Dahil may makikita umano akong hindi maganda. Kung ano umano ang kinatatakutan ko sa buhay, mas malala pa ang masisilayan ko nun. Ngumiwi naman ako at nagkibit balikat. Ngumiti ang nanay at tinapik ang balikat ko. May tinuro siyang lugar at ang sabi, sa kagubatang yun umano kami pupunta. Sa gawing timog ito ng tirahan namin na kung saan natatanaw lamang sa bintana. Hindi ako nagsalita. Nananabik akong malaman kung ano ang matutunghayan ko doon. Kinagabihan, matapos makapaghapunan, sinangbit ako ng nanay ko. Sabi niya ay tumabi umano ako sa kanya habang nagdarasal sa altar. Ay na nga ang ginawa ko. Nakikinig lamang ako sa nanay ko habang panaka-naka itong nagdarasal noon. Hindi ko alam kung bakit iba ang naririnig ko. Hindi ito yung karaniwang dasal na tinuturo ng simbahan. Para bang mula sa ibang lingwahe na hindi ko maintindihan. Humihinto-hinto din ang nanay tapos ay dumudura ito ng hangin sa kanyang palad. Dinadampi-dampi ito sa noo ko. Yung dampi pa na medyo malakas na waribay tinutulak ang noo ko noon. Sabi ko pa sa sarili ko, nakakatakot naman si nanay. Matapos kasing madampi ang kanyang palad, tinititigan niya ako ng masama habang kumikibot-kibot ang bibig niya. Mga 2 oras din yun at paulit-ulit yun. Nung matapos na, tumayo ang nanay at sinabing, manatili pa ako ng 3 oras sa altar. Nagtaka naman ako noon. Napaisip ako kung bakit 3 oras. Hindi biro yun, Sir Seth. Napakatagal noon. Pero hindi na lamang ako nagreklamo. Hindi naman ako nakaluhod at nakaupo lamang talaga ako sa papag noon. Sa loob ng 3 oras ay walang ibang laman ang isip ko kung hindi ang banig. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako habang nakaupo noon. Nagising ako pero lampas 12:00 na.
Si tatay pa ang nasilayan ko sa harapan. Nakangisi ang bibig nito habang tumatango. Wari bang natutuwa habang nakikita ang ginagawa ko. Simula pa lang yan. Siya, sige. Lumipat ka na sa silid mo't mamaya-maya. Gigisingin ka din ng nanay mo. Maging matatag ka, bunso ah. Walang atrasan to. Dahil kung hindi, naku ka, masasayang ang lahat. Wika ni tatay. Madaling araw. Hindi pa pumuputok ang liwanag. Ni hindi pa tumitilaok ang mga manok. Ginising na ako ng nanay ko. Kagad naman akong bumangon at sa pagbangon kong yon, inakala kong mag-aagahan kami. Kaso ay dire-diretso na si nanay palabas ng bahay. Ang sabi niya sa akin ay sumunod ako sa kanya. Para akong nananaginip nun. Biro mo, pagising pa lamang ay lakad na kaagad. Hindi man lamang ako nakapaghilamos. Buhagag pa ang buhok ko at amoy ko ang panis ng laway sa pisngi ko noon. Wala naman akong nagawa noon kung hindi ang sumunod na lamang. Ang problema, manipis ang suot kong damit. Kung kaya nangangatog ang katawan ko. Mahamog kasi ang daanan at basa pang damo. Mga 1 oras din yung paglalakad namin bago pa makarating sa lugar. Maliwanag na sa mga sandaling yon pero malamig na malamig pa rin. Wala akong ibang nasisilayan sa lugar kung hindi ang makapal na kakahuyan na may lampas taong mga damo. Ang sabi ng nanay, sa unahan umano ay may batis. Pwede umano akong uminom ng tubig pero dapat ay magpasingtabi ako dahil may nakatira umano doon. At yung nakatirang yon, yun ang sadya namin sa lugar na ito. May bahay ba doon, Nay? Tanong ko. Sa tingin mo may bahay dito? Tingnan mo yung tinatahak nating landas. Gubat to, Rosa. Birhen gubat. Walang ibang nakatira dito kung hindi lamang lupa. Maging ang kinatitirikan ng bahay natin, may nakatira din. Sabihin na natin kahit nasa bayan ka pa, may nakatira din. Hindi lang tao ang naninirahan sa lupa, anak. Banggit ng aking ina. Umakyat kami sa malaking bato. May tubig na tumatagas sa gilid. At ang ibabaw ng bato ay may malaking puno doon na pinangalanan ng nanay na sinukuan. Para itong balete, may mga nakalambiting mga baging. At ang paanan ay may maliit na butas. Mula ito sa ugat ng punong yon, nawari ay para ba itong bukal. Kaagad naman akong nagpasintabi at uminom ng tubig. At habang nangyayari yon, si nanay ay patuloy na nagsasalita. Akala ko pa nga noon ay ako ang kausap kaya kaagad akong tumayo at bumati sa kanya. Kaso ay nakatingala lamang ang nanay ko. Nakadipa ang kamay na wari ba'y nagbibigay respeto. Tinanaw-tanaw ko naman ang itaas ng puno. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nakikita kong unti-unting bumababa ang mga sanga nun. Kinilabutan ako nun. Yung mga baging pa ay gumagalaw. Yun bang parang bulate? Ganon ang nakikita ko. Kung kaya noon ay nagtungo ako sa likod ng nanay. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga boses. Malaking boses ito na kung hindi ako nagkakamali. Ume-echo pa yon. Sinipat ko naman yon. At ganun na lamang ang pagkawindang ko nang masilayan ko ang ubod na laking nilalang. Nakaupo ito sa gilid ng malaking puno. Sobrang nakakatakot ang mukha. Mabalahibo ang katawan. Kulay itim at malaki ang tiyan.
May bitbit pa yung tila mga dahon ng saging na ginawang tabako. Kasabay din ng paglitaw ng nilalang ay siya namang pagsambulag ng amoy na sobrang napakabantot. Mabantot pa ito sa panis na kilikili. Maikukumpara ang bantot na yon habang may nakakasalubong kang taong grasa. Ganon na ganon ang amoy, Sir Seth. Kaibigan, ito ang bunso ko. Mukhang takot din sa'yo. Huwag mo namang pagdilatan ng mga mata, kaibigan. Ito na lamang ang pag-asa ko't baka matulad sa mga kapatid niya. Wika ng nanay ko nun. Ngumisi ang nilalang. Bumuka-buka ang bibig at may lumalabas na boses pero hindi ko maintindihan. Wari bang si nanay lamang ang nakakaintindi ron? Gawa ng tumatangu-tangu ang nanay ko habang nagsasalita ang nilalang na yon. Sinabi ko kay nanay na tama siya at nakakatakot pala talaga ito. Kaya pala umatras sa mga kapatid ko nun. Tinanong ko sa aking ina kung ano ang sinabi niya. Ay naman sa aking ina, hindi lamang umano ito ang makikita ko. Sandamakpak pang lamang lupa ang masisilayan ko. Depende na sa akin kung makakatagal ako. Kapre umano ang nakikita ko noon. At ayon sa kanya, natutuwa umano sa akin ang nilalang. Kaya anak, huwag ka namang masyadong makahawak sa saya ko. Mauhubaran mo ako niyan. Hindi na ako nagsalita sa sinabi ng aking nanay. Nakikiramdam lamang ako sa nilalang na yon. Ganun palang itsura ng kapre. Ayon kasi sa aking ama ay parang tao lamang ang laki pero ang nakikita ko ngayon, ubod ng laki, Sir Seth. Parang patay gutom pa ang katawan dahil sobrang taba. Maya-maya pa ay binaba ng kapre ang hawak nitong tabako. Mas malaki pa sa paa ko ang laki nun. Tumango ang nanay at nagpasalamat. Bitbitin mo yung upos. Umalis na tayo dito. May iba pa tayong pupuntahan. Mungkahin ng nanay ko. Nagtanong ako kung anong gagawin ng nanay doon sa upos ng kapre. Ayon sa kanya ay gagamitin niya umano yon sa panggagamot. Ang dami mong tanong. Nagmamadali tayo. May hinahabol akong oras. Sa bahay na lang. Kukulangin pa umano ang isang buong araw kung magpapaliwanag pa ang aking ina nun. Kasabay ng pagkuha ko doon sa upos ng nilalang, nag-alugan ng mga sanga. Pag-angat ko ng tingin ay bumalik na sa itaas ng mga sanga ng punong yon ng nilalang. Maging yung mga ugat ay hindi na rin gumagalaw. Nawala na yung kapre. Napakabigat ng upos, Sir Seth. Parang 5 kilo atang bigat nun. Sobrang tapang ng amoy. Pamilyar na pamilyar sa akin ang amoy na yon. Para yung pulbong ginagamit ng nanay ko na madalas ay hinahaluan ng langis at pinapahid sa pasyente. Kaya naman napapaisip na ako noon na baka galing yon sa upos ng kapre. Habang pababa kami ng lugar, akala ko ipapauwi na kami noon pero lumihis kami ng daan. Sumunod lang naman ako sa nanay ko. Kumakalam na ang sikmura ko, nagre-reklamo na ako kay nanay. Ang sabi ko'y gutom na ako noon. Ayon naman sa aking ina, mawawala umano ang gutom ko mamaya at mawawala din ang pagod ko sa katawan. Nagtanong naman ako sa kanya kung bakit. At ang tanging nasagot niya, dahil umano sa tubig na nainom ko noon. Mahiwagang tubig umano yon. Kami lamang umano ang nakakalam. Basta ay huwag ko umanong ipagsasabi sa iba ang lugar na yon. Ingatan ko umano ang lugar na ito dahil dito siya kumukuha o dito kami kumukuha ng lakas. Hindi naman ako nagsalita noon pero napapansin ko sa sarili ko na unti-unti ngang nawawala ang pagod ko. Namanid na kasi ang mga paa ko noon pero nawala na lamang bigla.
Tapos yung hawak kong upos, sobrang gaan na. Nawala din yung hapdi ko sa tiyan. Bagay na masasabi kong totoo nga ang sinasabi ng aking nanay. Hanggang sa muli kaming huminto. Pero sa pagkakataong ito ay nasa isang espasyo na. Hindi katulad kanina na wala akong ibang nakikita kung hindi ang nagtatayugang mga puno. Sa ginga ng lugar na narating namin, may nakikita akong bahay sa unahan. Doon kami nagtungo ng nanay ko. Hindi ko naman na siya tinanong kung anong gagawin namin. Basta sunod lamang ako ng sunod sa kanya noon. Etong si Nanay Mimay, nasanay na ako sa kanya. Talagang napakatahimik. Hindi mo alam kung anong nilalaman ng isip at malalaman mo na lamang kapag tatanungin mo na. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Maliit lamang ang tahanan na yon na wari ba'y namumukod tanging tirahan sa lugar. Para ding walang tao, napakatahimik pero halatang napapangalagaan ng maayos ang paligid ng bahay. Malinis yon. May maliit na daanan ito pero sa ibang direksyon naman. May sinambit si nanay pagsipat ko sa bintana. May sumilip doon na sobrang tandang babae. Ang mga buhok nito ay puting-puti ang lahat. Tapos ay bungal ito. Nakangisi habang nakatitig sa amin nun. Sabi niya, sabi ko na nga ba na ikaw yan? Ang aga naman ata ng paggala mo. Dapat sa Biyernes pa. Sumagot naman ang aking ina na ako daw kasi gusto ko lang malaman ang ginagawa niya kapag umaalis siya. Parang gusto din atang maging katulad ko, Mama Silva. Sambit ni nanay. Kagad kong naisip na isa ding albularyo ang matanda pero ang tanong ko sa isip ko, bakit tinawag niyang Mama Silva ang matandang yon? Gulat na gulat ako, Sir Seth. Kinawain ako ng matandang yon at sinabing, halika nga apo, hindi ka ba magmamano sa lola mo? Mana sa asawa mo, Mimay. Malakas ang loob. Teka, ito na Mimay. Ito na ang anak na susunod sa iyo. Ito ang apo kong magiging medium balang araw. Sambit nito. Doon ay sinabi ni nanay na lola ko siya. Ina siya ni nanay. Gulat na gulat ako noon. Sa pagkatulala ko ay muli akong sinabihan ng aking ina na magmano dito at huwag nang tumulala pa. Teka nay, ang sabi kasi sa akin ni tatay, patay na po yung magulang niyo, di ba po? Tanong ko sa kanya. Para bang nag-iba ang ihip ng hangin sa mga sandaling yon. Binalot talaga ako ng misteryo. Sa pagkakaalam ko ay laging bukang bibig ng tatay na nakuha ni Nanay Mimay ang kanyang kaalaman sa lola pero matagal na umano itong namayapa. Muling pinaliwanag ng aking ina na yun umano ang lola ko. Kadugong kadugo. Buhay na buhay. Nilihim lamang umano nila ang pagkatao niya. At ang mga nakikita ko sa paligid ko ay lupain namin umano. Hindi pa kasi napapanahon noon na malaman ko ang lahat. At ako lamang din umano ang nakakaalam maliban sa tatay ko na buhay pa si Lola. Ang mga kapatid ko hindi. Pero nasisilayan umano sila ng lola ko palagi noon. Ang gulo nay, papanong hindi alam ng mga kapatid ko? Di ba nga katulad ko ninais ding matuto nila ng kaalaman mo? E di dapat nakita na rin nila si Lola. Sambit ko pa. Ayon sa aking ina, hanggang unang subok lamang umano ang mga kapatid ko noon. Doon pa lamang sa batis ay hindi na nakapasa ang mga ito. Kaya hindi na niya pinili pang ipagpatuloy. Dahil kapag nangyari yon, mas matatakot ang mga kapatid ko. Hanggang doon lamang sila umano at umuwi na ang mga ito.
Maliban na lamang sa akin dahil nakikita niya daw na ako na talaga ang karapat-dapat nun. Muli akong nagtanong kung totoo ba na buhay talaga si Lola at hindi ako nananaginip. Nabanggit niya na may mas nakakatakot pang susunod na malalaman ko. Sabi ko'y saan? Hindi naman nakakatakot si Lola. Oo, gabi-gabi kitang nakikita, Apo. Kayong lahat, alam ko ang mga ginagawa niyo. Sagot ni Lola sa akin. Nanlaki ang mga mata ko noon. Papanong nasabi yun ng Lola ko na gabi-gabi kami nasisilayan? Bahagya akong nakaramdam ng pangingilabot. Sa isip ko, engkanto din si Lola. Hanggang sa nagsalita ang nanay. Ang sabi nito, Sir Seth, ang lola ko umano ay isang aswang. Mantakin niyo, kaya pala nilihim ang pagkatao ng lola ko dahil hindi pala ito pangkaraniwang tao. Hindi engkanto. Mas malala pa. Tinitigan ko si Lola pero nakangiti ito sa akin na wari ba'y hindi man lamang alintana na natatakot ako sa kanya. Tinawag ako nito. Lalawayan niya umano ako. Baka umano ako mausog sa kakatitig ni Lola nun at lagnatin pa ako kinabukasan. Di ba? Mas nakakatakot ang susunod mong malalaman. Lumapit ka na sa lola mo para hindi ka mausog. Makamandag ang titig ng lola mo, anak. Sabat ni nanay nun. Sa pagkakataong yon, kahit abot langit na ang takot ko, pinilit kong maging kalmado. Nakikita ko namang nakangiti si Lola. Sadyang napapangunahan lamang ako ng takot nun. Pero ang totoo ay hindi ko talaga lubos mapagtanto na buhay pa si Lola. Lalong-lalo na, aswang pala ito. Lumapit ako kay Lola. Dinilaan niya ang kanyang hinalaki at dinampi sa noo ko noon. Matapos noon ay inihipan niya ang bunbunan ko. Napansin kong may suot siyang kwintas. Rosaryo ito at may palamuti pang malaking krus. Kaagad kong naisip na si Lola ay nananampalataya pa rin. Nakapagtataka, papanong sumasampalataya ang isang aswang sa sinasamba ng karamihan? Pagsilip ko pa sa loob ng bahay ay nakita kong may mga bagay na katulad ng nakikita ko sa altar namin. Karaniwang ribulto ng ama. At iisipin mong hindi aswang si Lola. May maraming pagkakaiba mga aswang, anak. May aswang sa kadiliman, may aswang din sa liwanag. Yung lola mo, aswang sa liwanag. Ang mga katulad umano ni Lola ay ang mga tinatawag na puting aswang. Dagdag pa niya ay ang lola ko umano. May lakas umano itong walang pinag-iba sa karaniwang aswang pero hindi ito kumakain ng karne. Gulay at karaniwang pagkain lamang ng mga taong bukid nun. Napapailing na lamang ako ng mga sandaling yon. Ang paniniwala kong napakasama ng aswang, lalong-lalo na kapag sa gamutan ng aking ina. Bumaliktad lahat. May tinatawag palang ganon. Ngayon, Sir Seth, ito ang pinakadahilan kung bakit ako napasulat. Dahil napakalaki ng kinaibahan nitong kwento ko sa mga naririnig ko sa iba't ibang mga kwento. Kesyo gabunan daw, wakwak, balbal, kaskas, bangkilan at kung ano-ano pang pangalan ng aswang na hindi ko alam kung saang lupalop ito nagmula. At ang kabuuang pananaw ko, lahat ng mga ito'y masasama. Pero mantakin niyo, may aswang pala na aswang sa liwanag. Maniwala man kayo o sa hindi pero ang bawat salaysay na isinulat ko ay hindi ito labag sa isip na gawa-gawa lang. Kung hindi ito talaga ang nasilayan ko nun. Bueno, balik tayo sa kwento. Siyempre, naroroon na tayo sa usaping aswang. Tinanong ko kaagad ang lola kung nagpapalit din ba ng anyo.
Alam niyo kung ano ang sabi niya? Hindi umano siya nagpapalit ng anyo. Tao lamang siya pero may abilidad siyang hindi makikita sa iba. At ang abilidad na yon ay walang limitasyon. Hindi katulad ng ibang aswang na gabi lamang lumalabas ang lakas. Siya umano ay pwedeng gumamit ng abilidad, mapaaraw man o gabi. Maya-maya pa pagkatapos niyang sabihin yon ay tinanong ako ni Lola kung gusto ko bang makita. Kaagad naman akong tumango. Lumakas na ang kuryosidad ko nun. Ngumisi naman sa akin si Lola. Sinabing mamaya o bukas na lamang daw. Bibisita na lamang siya sa bahay namin pero ako lamang ang makakakita sa kanya. Yun ang isang abilidad niya. Kung sino ang pinili niya makakita, ayun lamang ang taong makakakita sa kanya nun. Maliban umano sa dinaan namin nun, tinanong niya ang nanay ko kung ano pang sadya nito. Ayon sa aking ina ay magpapagawa umano siya ng langis kasi mauubos na umano yung langis niya. Dagdag pa niya, para umano makita at malaman ko rin kung paano ginagawa ni Lola yon. Ang tingin kasi ni nanay noong mga panahong nagkita kami ay magkakasundo kami maglola. Napilitan akong tumango at magpanggap na nagkasundo na kami ni Lola. Kahit alam ko naman sa sarili kong naaasiwa pa rin ako sa kanya. Nakakakilabot tingnan ng Lola. Hindi man aswang pero yung itsura ay parang bruha. Na siguro kapag makakasalubong mo sa daan, tapos malalim pa ang gabi ay talagang mapapatakbo ka sa takot. Ilang saglit lang ay may kung anong kinuha si Lola sa likod ng bahay. 2 bao ito na binunutan. Hindi kaila nagagawa talaga ng langis nun. Pero iba ang pamamaraan niya. Matapos makudkod ang gata, nilagay niya ito sa sisidlang kawayan at sinilaban. Tapos ay may kung anong binudbo doon na wari ba'y mga tipak ng kahoy. Hanggang sa matapos at pinalamig muna ito bago nilagay sa malaking garapa. Ayon sa Lola ay hinaluan niya umano ng tipak ng sinukuan. Ayon naman kay nanay, isang pahiwatig ng mabuting aswang si Lola. Isa kasi sa pinakaayaw ng aswang ay ang sinukuan, lalo na kapag banal ito kagaya ng naroroon sa batis na yon. Napapailing na lamang ako ng mga sandaling yon. Hindi ako nagsalita. Wala din naman akong masabi pa. Maliban na lamang sa binalot ako ng pagtataka at pagkamangha sa mga natuklasan ko nung araw na yon. Maya-maya pa, nagpaalam na si nanay. Akala ko ayun na ang mga sandaling uuwi na kami pero ang nangyari, naglakad pa kami at alam kong ibang landas ito. Sapagkat kung pauwi pa ay dapat masisilayan ko ang dagat sa malayo pero sa puntong ito ang kaharap ko ay kabundukan. Nagtanong ako kay nanay kung saan naman kami pupunta. Ang sabi niya ay may dadaanan lamang daw kami doon sa itaas ng bundok. Tinanaw ko kung saan siya nakaturo. Napanganga ako dahil napakatarik ng bundok na yon. Natatansya ko pa nga sa sarili ko na baka abutin kami ng tanghali bago pa makarating sa lugar. Hindi ko naman tinanong si nanay kung anong gagawin namin doon. Sumunod na lamang ako sa kanya. Pero habang nangyayari ito, panay sipat ako sa bahay ni Lola. Habang pataas ng pataas ang lugar, pansin kong may iilan pang mga kabahayan pero malalayo ito mula sa bahay ni Lola. Meron pa akong nakitang maliit na kalsada noon. Hindi ako nagkamali. Tanghali na nga kami nakarating sa itaas ng bundok pero hindi man lamang ako nakaramdam ng pagod. Sa hirap ng daan at init ng panahon, ni konting pawis ay walang pumatak na para lang akong naglalakad sa malapit. Dama ko yun dahil gumagala din ako sa bundok minsan. Sa tuwing sinasama ako ng tatay ko kapag nangangahoy. Kung ikukumpara, lupaypay ako pero sa mga sandaling ito,
Hindi. Paikot-ikot lamang kami doon sa tuktok ng bundok na yon. Hanggang sa nabagot ako at doon pa ako nagtanong. Nay, 3 beses na ata nating nalibot dito ah. Ano po ba talaga yung gagawin natin? Mamaya malalaman mo anak. Hanggang sa maya-maya pa, napapansin kong unti-unting kumukulimlim. Yun bang parang nasa ilalim kami ng kakahuyan pero nasa tirik na araw. Nakapagtataka, kalat naman ang ulap pero kulimlim ang paligid nun. Ilang saglit lamang ay lumamig at dito na sinabi ni nanay na kung anong makikita ko ay hayaan ko na lamang umano. Walang-wala lang sa akin ang sinabi ng nanay ko. Hanggang sa may nakita kong lumulundag-lundag sa paligid nun. Para itong mga batang sobrang papangit ng mukha. Kumbaga, sa panahon natin ngayon ay pwede mong tawaging tiyanak. Binilisan ko ang paglalakad para magdikit kami ng nanay. Hinihila ko ang saya niya at tinuturo ko ang nakikita ko pero hindi ako pinapansin ng nanay ko nun. Sa halip ay tinatapik niya pa ang kamay ko. Hanggang sa may nakita ko sa gitna ng lugar. Kung saan kami nagpapaikot-ikot. Babae, hubot-hubad ito at hanggang lupa ang buhok nun. Manipis ang pangangatawan. Napakaliit ng mukha na para bang isang laruan lang. Ganoon na ganoon ang nakikita kong literal na maganda ang babaeng yun pero nakapagtataka namang bakit may tao sa lugar na yon. Nagsalita si nanay. Wag na wag ko umanong tititigan ng babae. Hindi ko alam kung bakit pero binaling ko ang tingin ko malayo dito. Hindi ba tayo hihinto, Nay? Ang katinan ng mga paa ko. Hindi mo namamalayan, anak? Habang paikot-ikot tayo, palapit ng palapit tayo sa diwata. Ano? Diwata yun, Nay? Diwata, anak. Siyang pinunta natin. Basta mamaya mo na siya tingnan kapag nasa malapit na tayo. Saglit na lang. Mungkahin ng nanay. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalapit sa babae. At doon ko nakita ng malinaw ang itsura. Sobrang napakaganda niya. Yung mga mata ay kulay asul at ang puti ng balat. Naiilang nga lang ako noon gawa ng labas lahat ng maselan niya sa katawan. Ang hubog ng katawan niya ay perpekto at napakatangkad nito. Yung labi ay manipis. Napakatangos ng ilong na wari banyaga. Kung hindi ako nagkakamali ay ilang dipa lamang ang layo namin sa kanya. Naglakad ito palapit sa amin. Nakikita kong hindi sumasayad ang kanyang talampakan sa lupa. Lumulutang ito sa madaling salita. Yumuko ang nanay at kasabay nito ay hinatak niya ang balikat ko. Dahilan para mapayuko na rin ako nun. Patuloy sa paglalakad yung babae. Yung mga paa niya ay nasa harapan namin. Huminto ito. Hindi ako tumingala pero sa pagkakatansya ko ay abot kamay ko na yon. Yung maselang bahagi ng katawan niya ay kitang-kita ko. Walang tabon yon. Hindi ito nahihiya. Tumingin ako kay nanay, nakapikit ang kanyang mga mata. Walang ano-ano ay narinig kong nagsalita ang babae. Para akong nakarinig ng awit mula sa humiheling mga anghel. Naiintindihan ko ang boses ng babae. Ayon dito, ano daw ba ang pakay namin nun? Ayon naman sa aking ina ay hihingi daw siya ng basbas. Hindi para sa kanya kundi para sa akin. Para sa anumano ang gagamiting basbas? Tanong ng diwata. Ipinakilala ko ni nanay na siyang anak niya. Gusto niya umanong maging bukas ang katawan ko
para tanggapin lahat ng mga kaalaman nang hindi ako dumanas ng hirap. Nakiusap ang aking inang patnubayan umano ang hiling niya noon. Hindi na nagsalita ang babae. Ako naman ay gusto kong sipatin ang mukha niya pero hindi ko maiangat ang ulo ko. Sobrang diin ang pagkakahawak sa akin ng nanay. Umiling ito at nakatitig sa akin ng masama noon. Ibig sabihin lamang noon, hindi ako pwedeng tumingala. Ilang saglit lang ay bigla na lamang lumiwanag ang paligid. Dama ko na rin ang tama ng araw noon. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ng aking ina. Humingi ito ng salamat. May basbas ka na sa kalikasan. Bukas na rin ang mga mata mo sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Huwag kang matatakot, anak. Hindi sila mananakit sa iyo dahil may basbas ka na. May basbas ka na rin ng lumikha at hindi ka na mahihirapan sa mga pagsubok na ipaparanas ko sa iyo. Niyaya na ako ng aking ina na umuwi na matapos niyang sabihin ang lahat ng yon. Saka pa lang din ako tumingala. Pag-angat ko ng tingin ko, sobrang sarap sa pakiramdam. Wari ba'y nagagandaan ako sa mga nakikita ko. Ewan ko ba kung bakit nagkaganon. Maging ang mga puno, damo at buong kapaligiran, gandang-ganda ako samantalang kanina naman, naiinis ako dahil sa mga masukal yon. Nakangiti lamang ang nanay ko habang nakatitig sa akin na nagtataka na nangyayari. Habang papauwi kami, ang sabi niya sa akin ay mahalin ko daw ang kalikasan. Inulit niya na naman na dito kami kumukuha ng lakas nun. Magkakaroon naman ng konting pagbabago sa sarili ko at alam niya daw yun dahil yun din ang naranasan niya dati. Nang dalhin siya ng lola sa lugar na yon. Mamamangha umano ako sa mga makikita ko at magagandahan. Para bang may hatid na saya ang kalikasan sa akin. Tama naman ang nanay ko. Dahil sa puntong yon ang gaan talaga ng pakiramdam ko. Hindi yon dahil sa tubig na nainom ko mula sa batis, kundi ay nahuhumaling akong makita ang mga kakahuyan. Hapon na nang makarating kami sa bahay at nagkataon pang may pasyente. Anak, ikaw ang gagamot dyan. May sasabihin ako mga kataga mamaya pero magpagpag ka muna. Puntahan mo yung tatay mo. Edwin, alam mo na yung gagawin. Tumango lamang ako pero nagugulan ako kung bakit kinakailangan kong magpagpag. Pagkarating ko sa likod ng bahay, nakita ko ang tatay ko na nagsisiga ng bunot, na para bang alam na alam ang mangyayari. Kinawayan ako nito at sinabing, lakaran mo yung usok ng 3 beses anak, tapos magbihis ka. Nagtanong naman ako kay tatay kung bakit. At ayon dito, iniiwasan umano ng nanay ko na masundan kami ng aswang. Baka umano may nakamasid sa aming mga kung ano dyan sa tabi-tabi, habang isa-isang pinupunta ng mga banal na lugar sa gubat. Sino po tay? Si Lola? Alam mo na pala yung pagkatao ng lola mo. Buhay pa siya anak ano. Pasensya ka na. Din kasi yung sabi ng nanay mo sa akin eh. Ilihim ko daw pero hindi si Mama Silva yung aswang na tinutukoy ko, kundi ibang aswang. Sige na at matapos ka na dyan. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Sumunod na lamang ako sa kung anong pinapagawa sa akin ng mga magulang ko. Pero nakakapanibago talaga. Para bang hindi ko nakilala ang sarili ko. Sa isang araw na kaganapang yon ay ang laki ng pinagbago. Matapos kong makapagbihis ay dumaan ako kay nanay na nakaharap sa altar. May binulong ito sa akin. Orasyon ito. Hindi ko po pwedeng isiwalat dito kung ano yon. Buhay na salita at delikado kapag nabanggit ng hindi tama.
Matapos noon ay bumaba at nagtungo ako sa kamalig. Bitbit ko noon ang langis na inabot sa akin ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko ay pakiramdaman ko muna umano yung pasyente. Lalaki yun at isang matanda ito. May kasamang dalagita na tingin ko ay sing-edad ko lamang. Siyempre sinunod ko ang sinabi ng nanay ko noon. Pinakiramdaman ko ang pasyente hanggang sa tinawag ako ng aking ina. Pinalapit niya ako sa kanya. Kasalukuyan siya noong nasa bintanang nakasilip kasama si tatay. Nakangisi ang dalawa na wari ba tuwang-tuwa sa akin noon. Anong ginagawa mo, Rosa? Pinakiramdaman ko, Nay. Di ba yun naman yung sabi nyo? Diyos mio naman, anak. Hindi titig ang pakiramdam. Yun ba yung nakikita mo sa akin? Hawakan mo yung pulso niya sa kamay. Tapos yung isang kamay mo sa panipit niya. Sa pagitan ba ng bisig at braso? Sus ko, ako na nga muna. Masdan mo ah. Bumaba ang nanay sa bahay. Lumapit siya sa pasyente at ayon, pinulsuhan niya ang matanda. Dapat kasi Nay sinabi niyang pupulsuhan eh. Teka, paano bang malalaman ng sakit niya, Nay? Bumulong sa akin ang aking ina at doon ay nalaman ko kung ano ang batayan. Kung anong sakit meron ng pasyente noon. Eto na naman, hindi ko pwedeng sabihin dito kung ano ang paraang yon at kung paano malalaman ang sakit ng tao. Matapos noon ay kaagad kong napagtanto na pilay ang karamdaman ng matanda. Mabilis ko ding nalaman kung saan banda. Natutukoy mo naman yon sa oras na magtanong ka kung saang banda sa katawan ng masakit noon. Inilot ko lang, karaniwang hilot na bahala na. Tapos usal na mga katagang batay sa mga binigay na salitang buhay ni nanay. Pero yung langis, habang pinapahid ko sa parte ng katawan ng matanda, napakainit. Hindi ko alam kung bakit ang init at hindi naman yung langis na nabibili sa butika lang. Lokal yung ginagamit ko. Basta, nung nasa kamay ko pa, normal lamang yon. Pero noong nasa katawan na ng matanda ay bigla na lamang uminit ito. Namamanga ako. Himala namang umaliwalas ang itsura ng pasyente. Nga pala, hindi ko itatago ito. Tumatanggap kami ng pera mula sa pasyente. Hindi yung naririnig ko sa kwento na hindi nagpapabayad. Para ding doktor, aminado akong isa yon sa pinagkakakitaan namin pero yun lang na kusang loob na nabibigay. Pero kapag wala naman, ayos lamang din. Basta pag nagtanong sila ng magkano, sasabihin na lamang namin sila ang bahala. Nakakatawa ang isipin na sa naririnig ko kasi sa mga kwento ng iba. Kahit ngiti lamang ng pasyente sapat na bayad na yon. Pero sa totoo lang, napaka-imposible. Hindi pa ito ang kabuuan ng kwento ng buhay ko. May susunod pa. Pero napahaba na, Sir Seth. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Magpapasulat na lamang ako sa susunod. Marami kasi akong naging karanasan mula nang magkaroon ng karunungan. Hindi lang sa lamang lupa, pati na rin sa kumbate at mga aswang. Maging ang karanasan ko kasama ang lola ay isisiwalat ko din. Lahat ng ito ay dahil lamang sa pinagdaanan ko bago ako maging albularya na apo ng isang aswang.